Good morning po sa inyong lahat. Pakibati o mga katabi natin, good morning. Sino ang mga first time lang ho magsimba dito? Taas ho ang kamay. Taas ho ang kamay. So marami-rami ho kayo, kaya kailangan ko po munang ulitin ito. For our newcomers, no? Sa mga first time lang nagsimba ng 22nd of the month. So we have our family greetings, no? So this is the family of Saint Charbel, no? Ano ang ating pagbati? When I say glory to God, you say now and forever. Pero dapat malakas ho yun, no? Dahil may special time pinagdiriwang ngayon. So let us greet each other. Glory to God. Palakpakan natin ng malakas na malakas na malakas ang ating Panginoon at sabihin natin, thank you, Lord. Ay talagang thank you, Lord, dahil for 2 weeks talagang tayo ay inulan ng inulan at binaha pa nga. Kaya these past days, we were all really thinking and worried, no? Naku, paano kaya sa 22 nito? Baka tayo ay mahirapan. Pero kahapon, nandun kami kay Father Joey Martin sa Nuestra Señora de Gracia sa Makati. Ang tindi ng init ng araw. Kaya nung may narinig ako, ang init-init naman, sabi ko, huwag mong sasabihin yan. Baka bawiin ni Lord ang init, no? Kailangan namin bukas ng init. Na huwag tayong magreklamo. Sabihin ni Lord, uminit na, galit pa rin kayo. Umulan, galit pa rin kayo. Kaya, ang nasa puso natin ngayon ay tunay na pagpapasalamat sa Diyos. Amen. And the family of Saint Charbel is a family that has grateful heart. Grateful heart. At napakagandang paalala nun. No, yung magbigay tayong papuri sa Diyos, sapagkat tayo po ay nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat tayo sa Diyos. At kung meron man pong nagtuturo sa atin na magpasalamat, ay sino yon? Sino ang unang nagturo sa magpasalamat? Ang nanay mo. Naalala ho ninyo? Kapag tayo po ay may bisita at binigyan tayo, meron biglang boses sa gilid mo at nagsasabi sa iyong, what will you say? Diba? Kayo yung unang nagturo. Sa anak ninyo, sa apo ninyo, sa pamangkin ninyo. Pag inabutan, what will you say? Hindi yata narinig. Uulitin mo, what will you say? Hindi pa rin marinig. Kinurot mo pa, what will you say? Saka sasabihin lang yung thank you. Gusto mong masaktan muna bago ka mag-thank you. At pagtanda natin, abay, para yatang dala-dala pa rin natin yun. Gusto mo bang masaktan muna? Magkasakit muna? Mahirapan muna? Mamroblema muna? Bago mo makita ang mga bagay na dapat mo palang ipagpasalamat. I was so happy kanina nung ako'y nag-iikot-ikot. May lumapit ho sa akin, bukod sa mga nagpapapicture, ang lumapit ho ay, Father, alam nyo, talagang nandito ako para magpasalamat. Syukran. Kaya meron tayong syukran boxes. As I have said last time, nandito tayo, hindi lang para humingi na naman at humingi pa rin. Gusto kong makita, ilang kaya sa inyo dito ang bumabalik-balik pa rin dahil meron na siyang ipinagpapasalamat. Taas nga ho ang kamay. Wow, I'm happy to see your hands. Yung nagkwento siya kanina, yung asawa ko ho, talagang imposible yung nangyari. Nagulat din yung doktor. Pinahiran ko lang ng pinahiran ng langis yung kanyang tiyan. Pero yung pagpapahid ng langis, dapat sinasamahan ng pananampalataya. Sinasamahan ho yan dapat ng pananalig. Kaya nga, our devotion should also lead us to conversion. Baliwala ang debosyon kung walang conversion. Kailangan pagkatapos na tayo ay matutong magdebosyon, dapat natututo na rin tayong magbago. Natututo na rin tayong maging mas mabuting tao. Baliwala ang conversion or ang devotion without conversion. So tatandaan ho natin yan. Hindi lang tayo pumupunta rito, hindi lang tayo may poster ni Charbel, hindi lang tayo may t-shirt, may panyo, may nobina ni Saint Charbel, may image ni Saint Charbel, and then tapos na. Bahala na siya. Hindi ho. Dapat may conversion.
At isa sa mga dapat na baguhin sa atin ay yung ating puso na matuto ulit magpasalamat. And again, babalikan ko, sino ang unang nagturo sa atin magpasalamat? Ang nanay natin. And today, we are honoring and we are thanking God for the gift of our Blessed Mother. 1 week ago, eksakto, 1 week ago, nag-celebrate kami ng fiesta dito, Our Lady of Assumption. Kaya napakaganda ho ng ating mahal na ina. And 1 week after Assumption, we are now remembering the gift of God to Mary. And what is that? Queenship of Mary. Pag sinabing reyna, reyna ng langit at lupa, si Maria ay tinanghal ng Diyos bilang reyna ng langit at lupa. Napakaganda po ng refleksyon ng isang pari nung nobina namin. Si Maria ho ay, eto madalas tayo nagkakamali dito. Si Maria ay iniakyat, hindi umakyat. No? Minsan kasi pa nagro-rosaryo, ang ikaapat na misteryo. Ang pag-akyat ni Maria sa langit, mali. Feel na feel mo pa, ang pag-akyat ni Maria sa langit, mali. Ang pag-aakyat kay Maria sa langit. Siya ay iniakyat ng Diyos. Hindi niya binolunteer ang sarili niya. Hindi niya ho ginawa ng sarili yun dahil hindi niya kaya sapagkat siya'y kagaya nating taong totoo. Marahil siya ay ina ng Diyos, ngunit siya'y hindi naging Diyos. Siya'y taong kagaya natin. At ano ang naging gantimpala ng oo ni Maria? Nakita niyo naman, napakasimple, no? Wala ho siyang mahabang titulo ng pangalan. Wala siyang posisyon. Wala siyang mga palakas na ginamit. Isa lang ang ginawa ni Maria. Anong ginawa ni Maria? Isa lang. Yung ating narinig na ebanghelyo ngayon. Yes. Yes. Narito ang alipin ng Diyos. Maganap nawa sa akin ang sinabi mo. Just give your yes. Marahil kayo po ay, hindi ko alam kung kayo ay nagsisising, binigay nyo pa yung yes ninyo. Naku, tatayo lang pala ako dito. Pagka late-late naman pala ng simbahan na ito. Wala man lang electric pan. May pakapi nga, 3-in-1 naman. Hindi man lang brood. Siguro hindi ko alam kung nasa isip ninyo, bakit ba ako nag-oo-oo pa dito? Bakit ba nag-yes pa ako? Ako'y nasa kalsada lang pala, nakatayo, wala nang upuan. Kami po'y humihingi ng taus-pusong paumanhin. Samahan niyo po ako para isang araw, maniwala tayo, sabi sa Ebanghelyo, walang imposible sa Diyos. Isang araw, we believe, and we will all try our best. Isang araw, magkakaroon na po ng sariling tahanan si San Charbel. Amen? Amen. Na? Lahat ng pumalakpak, tutulong kayo Baka palakpak lang kayo ng palakpak ho. No? Tulungan niyo akong magdasal. Powerful ang prayer. That we hope one day, and pwera biro, kami po yung taus-pusong humihingi ng paumanhin ho sa anumang kakulangan sa aming nakakayanan. Pero ang aking mga kasamang volunteers po dito sa Liberisa, mula sa parokya, sa barangay, sa mga pribadong tao, salamat sa mga nagdala ng pandesal. Sabi sa akin, Father, ang sarap ng pandesal nyo kahit maliit. Ano ho yun? Yung pala may nagdala, may nagbigay. Salamat ho Thank you. Huwag ko kayo mag-alala. Walang masasayang sa binigay ninyong yes. Makinig po kayo, lagi ko ito sinasabi, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Amen. Just give your yes, just like Mary. Siguro hindi ngayon, siguro hindi dito, at siguro, makinig kayo, hindi sa'yo. Your yes may not only be for your own benefit, but your yes to God's invitation will surely make something great
for somebody. Sinasabi natin, parang wala namang magandang nangyayari sa buhay ko. Parang wala namang magandang nangyayari sa punta ko ng punta dito. Sabi ni sister, pang-7 ko na to, Father. Di ko na nga ako nabibilang, buti kayo nabibilang ninyo. Sabi niya, pang-7 ko na ito. Hindi ko alam kung ilang beses na kayong pumunta rito at sasabihin ninyo minsan, parang wala namang magandang nangyayari. Sa akin, maybe not to you. Baka ikaw ang magandang pangyayari sa buhay ng ibang tao. Maybe you are the great thing that God has done for somebody. Yun ang ating huwag panghihinayangan. So just give your yes. Ibigay ninyo ang oo ninyo sa Diyos, kagaya ni Maria, in God's own way and time. Maybe not here. Hindi kayo marahil kikilalanin. Hindi, itong pinakamahirap gawin, ano? Itong pinakamahirap na part, Aminin natin kahit nasabihin natin na hindi, okay lang. But deep inside, sa kaibuturan ng ating puso, minsan nagtatampo rin tayo, hindi man lang ako na thank youhan. Hindi na nga nag-thank you, nilait pa yung binigay ko. Hindi na nga ako pinuri, nangonsensya pa. Ako na nga yung tumulong ng away pa. Mga kapatid, kagaya ni Maria, you just put everything in your heart. God knows what is in your heart. God knows what is in your heart. Sa totoo lang kahapon si Father Jose Siquia, ang ating pong Chief Exorcist ng Archdiocese of Manila, he was there sa Nuestra Señora de Gracia. Nagulat ako, bigla siyang dumating doon sa aming tent, doon sa aming pwesto. Ang tagal namin nagkwentuhan. Hindi ko akalain magkakaroon ako ng lecture that moment. 30 minutes mahigit yata kami. But I really appreciate yung kanyang effort to remind me. Biniro niya ako, wow, healing praise. Naku, hindi ho, Father. Minsan hindi ko yung pinangarap. Hindi. Nasa healing ministry ka. Mga kapatid, kapag tayo po ay nakakatulong, kapag tayo ay may magandang nagagawa, huwag mong ikakahiya. Kaya binibiro ko minsan yung iba. Diba? Pag may nakita kang, wow, ang ganda naman ng damit. Hindi nga mura lang ito. Hindi ko naman tinatanong kung magkano. Sabi ko, maganda. Pag sinabihan ka, ang ganda naman ng boses mo, hindi nga Pero alam mo, totoo naman. Hindi pagiging humble yon, hambog din yon. Isa lang naman ang pwede mong sabihin at dapat mong sabihin na. What will you say? Sabihin nyo sa katabi ninyo, mukha kang mabait. Mukha kang mabait. Mukha lang, sabi, mukha lang. Ito naman Gusto mo totohanin pa, no? O, sinabihan ka ng mukha kang mabait, what will you say? Di ba? Kita niyo yung ginawa nung pagsasabi niyo ng maganda, napangiti mo napaniwala mo, naniwala naman. Pero ang mahalaga, kahit papano pala, may nakapansin din sa akin. Mukhang matagal na akong hindi sinabihang mabait. Mukhang matagal na akong hindi nakakarinig ng magandang sinasabi tungkol sa akin. Hindi ko pa kilala. Hindi ko pa kaano-ano. Wag ko kayo mahiya pag gumagawa kayo ng mabuti, ng maganda, ng tama, kagaya ni Maria. Natakot ba siya? Hindi. Pagkatapos ibalita ng anghel sa kanyang magiging nanay ka ng Diyos, ito pakinggan po ninyo, ito maganda. Anong ginawa ni Maria? Nilagay niya sa puso niya. Ikinataba ng puso, pero hindi ikinalaki ng ulo. Anong ginawa ni Maria? Pumunta siya sa kanyang pinsan. Kasi sabi nung anghel, yung pinsan mo sa Elizabeth, yung sabing matanda na at baog, nagdadalang tao. Anong naisip ni Maria? Naku, kailangan niya ng tulong ko. Di hamak na mas bata ako, kailangan niya ng tulong ko. Di ba ang ganda sana na The best way to be grateful is to be generous. Pumunta siya. Kaya anong tinuturo ni Maria?
Kapag nakagawa ka ng maganda, ng mabuti, kapag meron ka ng magandang nangyayari sa buhay mo, huwag mong sosolohin, huwag mong ikakahiya. God is not asking you to pay it back. Just pay it forward. Just pay it forward. Kaya ako nananalangin din, nagpapasalamat ako sa mga nagpapadala ho ng mga sharings nila dito, upuan, tent, pagkain, oil. Hindi ho para sa akin lahat, kundi para sa atin. Nakikita niyo po yung sitwasyon ninyo. May nag-donate nga dito eh. Bakit kayo nag-donate ng upuan? Kasi ho, ang tagal kong nakaupo doon sa labas. Pero ang ganda, no? Hindi siya, pwede namang sabihin niya, magdadala nga ako ng upuan ko next time. Hindi. Malamang sa malamang, nakatayo na naman siya. Hindi niya rin nagamit yung binigay niyang upuan, but at least, may isang daang nakaupo siguro dahil sa binigay niya. Not to you. God is in all way and time. You will receive the reward. So as we continue this celebration with our brother Saint Charbel, sana ho, huwag natin kakalimutan na ang pakay ni Saint Charbel sa buhay natin ay hindi lang kilalanin siya, hanapin siya, sundan siya. No. Remember? Anong sabi ni Charbel kay Nohad? Attend the Mass for the rest of your life. This is a Thanksgiving celebration. And every time we end the Mass, we have our mission. But before we go out and do our mission, make sure there is a conversion. Na sana tuwing matatapos ang misa natin, bago kayo umuwi, may nabago. May nagbabago pa rin. Huwag kayong mag-alala, hindi overnight ang conversion. It is a lifelong process. Ang mahalaga, every day, we persevere. We try. Ang blessing, ikinatataba ng puso. Hindi ikinalalaki ng ulo. You are blessed and do not be afraid to become a blessing. Amen.